Nagsalita na sa unang pagkakataon si dating Congressman Saldico na kumalat sa social media sa pamamagitan ng Facebook, X at Instagram ang kanyang sinabi laban kay PBBM at ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez, na sinabi niya na may basbas daw si PBBM para mag-insert ng 100 billion pesos sa budget ng 2025. Grabe, ano? Talagang nakakagimbal itong isiniwalat ni Saldico na nagtatago ngayon sa labas ng Pilipinas. Si PBBM ang nagsimula nito sa kanyang huling sona ay sinabi niya sa mga sinasabing tiwaling opisyal ng ating gobyerno na mananagot kayo. Tapos pala mukhang talaga siya ang tinuturong mastermind sa pandarambong dito sa ating mahal na inang bayan, sa salapi ng mga taong bayan na nagpapakapagod sa kanilang buwanang kontribusyon sa pamamagitan ng buwis na kanilang ibinabayad sa ating gobyerno. Ito palang si PBBM daw ang talagang utak ng mga pandarambong dito sa ating mahal na inang bayan. Grabe, ano? Ngunit ang sabi naman ng mga kaalyado ni PBBM na lumantad si Saldico at ipahayag niya at pirmahan niya ang sworn statement laban sa kanyang mga sinasabing pag-aakusa kay PBBM. Grabe talaga, ano? Ilang buwan ang pinag-uusapan itong mga nandambong sa pera ng ating mahal na inang bayan na hanggang ngayon ay wala pang nakukulong ni isa man sa mga sinasabing kongresista, senador na sinasabing bahagi din ng mga sinasabing pagdambong dito sa ating pera ng ating mahal na inang bayan. Ngunit talagang sinabi nga ni Saldico na ginawa lamang siyang poster boy ni PBBM at ang kanyang pinsan as ex-Speaker Martin Romualdez para pagtakpan daw ang mga sinasabing pandambong sa pera ng ating mahal na inang bayan. Grabe talaga, no? At sa pagpapatuloy naman ng Senate hearing sa Senado, ay dinawit niya dating Yusek Bernardo ang pangalan ni dating Senadora Grace po na sinasabing meron din daw itong budget insertion sa flood control. At sinabi pa niya na ang dating senador din na si Sani Angara na ngayong DepEd Secretary ay kasama rin sa nandambong sa pera ng taong bayan sa pamamagitan din ng budget insertion. Grabe, ano? Lumalabas talaga na wala nang malinis sa ating mga politiko na ang kanila namang tanging hangad ay magpasasa sa pera ng taong bayan sa pamamagitan nga ng budget insertion. Sa nagdaan mga kalamidad sa pagbaha na nangyari sa Cebu na umigit kumulang 200 katao ang namatay. At dito naman sa huling bagyo dito sa Central Luzon, Northern Luzon at Metro Manila ay nasa halos 50 rin na namatay sa sinasabing pagbaha at pagragasa ng bagyong Uwan. Grabe talaga. Dapat talaga may managot at makulong na mga politiko, hindi lamang ang tinuturong mga district engineer, nga sinasabing Yusek na pinangalanan nga ang mga bagong sinasabing tiwaling senador. Ngunit talaga dapat ay may makulong dito, lalo na sa House of Representatives at maging sa Senate talaga, na sinasabing talamak din ang pandambong sa pera ng bayan. Ngunit itong sa sinabi naman ni ex-Congressman Saldico ay mabigat na paratak ito kay PBBM na siya di umanong utak ng pandarambong dito sa ating mahal na inang bayan. Nakakalungkot lang sa walang humpay nagpagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko, kawalan ng magandang edukasyon dito sa ating mahal na inang bayan, at ang sinasabing kawalan din ng healthcare system. Pag na ikay nagkasakit ay talagang hindi ka gagamutin sa private hospital kung wala ka talagang pera at doon titignan ng doktor para ikay gumaling. Ito namang kawalan din ng magandang edukasyon dito sa ating mahal na inang bayan
na kawalan ng silid-aralan, matinong na nagtuturo, dahil ang mga ibang guro natin ay nagsilabasan ng ating mahal na inang bayan para kumita na magandang salapi sa sinasabing pag-abroad nila ay talagang nawala na ang ganda ng edukasyon dito sa ating bansa. Ito namang sinasabing mga pandarambong nga sa sinasabing mga kongresista, senador at ngayon ay tinuturo nga si PBBM at ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Ano kaya ang patutunguhan ng kwento nito sa mga susunod na araw dahil nagbanta din ang Iglesia ni Cristo na magkakaroon sila 3 araw na rally na gaganapin sa November 16, 17 at 18. Ito na kaya ang sinasabing pagkilos ng taong bayan laban sa mga tiwaling politiko dito sa ating mahal na inang bayan. Ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatyak dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.